Hello mga kapatid at purihin ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. I started earlier, 5 minutes before 7:30 in the evening po. Happy Sunday worship po sa inyong lahat. No, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? So, medyo dark po ang aking background sapagkat ako po ay nasa labas po ng bahay, no? Outside of the house po ako. But I hope na maganda po ang reception, maganda po ang signal, no? Sa gabing ito sa gawain ng ating Panginoon. Welcome po sa mga naka-tune in na. So, yung mga excited, no, na mag-worship. So, tayo po ay nag-start po ng maaga para ng 5 minutes para matest po natin yung ating internet connection, makita natin yung magiging dating po, magiging result ng ating connection po sa ating internet ngayong gabi. So welcome po sa gawain ng ating Panginoon. No? Welcome po sa mga nakatune in na. Welcome po sa presensya ng ating Panginoon. Welcome po sa kanyang gawain. At nasa tama kang lugar kapatid. No? Hindi tayo naliligaw, hindi tayo nawawala. We are in God's presence. No? Na tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. So kung ikaw ay nandyan na, just say amen lang, no? Just mag-comment ka lang na nandito na ako, pastor, no? So mag-amen lang tayo para po sa ganun ay makita po natin, no? Yung ating mga preparation sa gabing ito sa ating pananambahan, no? So kung yung atin pong mga communion elements, no? I-prepare na po natin bago para po tuloy-tuloy po tayo na i-ready na natin ang ating communion elements, yung bread and grape juice. No? Kung meron po kayong grape juice, ay that's the best way po na makapag-celebrate tayo ng ating communion ngayong gabi po sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So, muli po, marami pong salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan. No? Good evening po sa ating kapatid, Sister Arcis. No? At welcome po sa gawain ng Panginoon. Hindi po tayo nawawala, hindi tayo naliligaw, nasa tama tayong lugar. No, tayo ay nasa lugar ng ating Panginoon. We are in God's presence. No, tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Hindi tayo nawawala, tayo po ay kasama natin ang Diyos. No, God is with us tonight. No, kasama natin ang Diyos sa kanyang gawain sa gabi pong ito. So sa atin pong pagsisimula ng ating gawain ngayong gabi, no, purihin ang Panginoon. Welcome po kay Sister Lency at mula Dagupan. From here in our location right now, no, wala po kami sa bahay. We're outside of Cavite po. Nasa ibang area po kami. Dahil po sa tawag ng ministry, ay nandito po tayo para makapag-pray ng isang kapatid na nangangailangan ng panalangin. So, welcome po muli sa gawain ng ating Panginoon. I-ready na po natin ang ating family. Prepare your communion elements, no? At sama-sama po tayo na mag-worship po ngayong gabi mga kapatid. Isa pong awit ang atin pong aawitin ngayong gabi. Sasamahan niyo po ako. Ang title po ng awit ay Walang Mahirap Sa'yo. No? That is our declaration tonight sa ating Panginoon. We are declaring na sa ating Diyos ay walang bagay na hindi niya kayang gawin. Walang mahirap kay Lord. Gaano mang kalaki ang problema, anumang kalaki ang suliranin ng tao po, wala pong mahirap kay Lord. Simple lang yan lahat ng bagay sa Panginoon. No? Madali lang po yan sa Panginoon. Lahat po ng bagay ay may solusyon sa ating Panginoon. Lahat po ng bagay ay meron siyang kaparaanan para tugunan ang pangangailangan ng bawat isa. So wala pong mahirap sa ating Panginoon. No? I hope na malakas po ang pick up po nitong medyo mahina po yung ating gamit ko lang po ay cellphone para sa ating pag-awit, no? Walang mahirap sa iyo, no? Kung alam niyo po ang awit, pwede po kayong sumabay, no? Kung hindi naman, just quickly you can search it sa Google, no? Yung kanyang title po ay Walang Mahirap sa iyo. So awitin po natin ito ngayong gabi, sasamahan niyo po ako at sa biyaya po ng Panginoon ay sambahin natin si Lord. Itaas natin siya, luwalhatiin siya
sapagkat mabuti ang layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ay compilation ng His Life Worship Ministry. So, inaawit po natin ito for God's glory. Ayan, makita niyo po yung background ko, may mga Christmas light pala. Nilagyan po ng aking kaibigan dito. Purihin po ang Panginoon. Awitin po natin, walang hirap sa iyo. Higit sa aking karanas, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, amen. Thank you, Lord. Higit sa aking karanas, minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Bawat araw mo'y hawak mo, di mo nalagpas sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Panginoon, makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, di manalabas sa piling mo. Bawat araw ko'y hawak mo, manalabas sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord, walang imposible sa'yo, Panginoon. Imposible sa'yo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord Jesus. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon,
makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ang Panginoon makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Yes, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang bagay na hindi mo kayang gawin sa buhay namin, Panginoon. Lord, marami kaming bagay na iniisip na para sa amin ay napakahirap. Mahirap lagpasan ang mga pagsubok, mahirap lagpasan ang mga hamon sa buhay, mahirap lagpasan, Panginoon, ang mga pangangailangan. Ngunit salamat o Diyos sapagkat walang mahirap sa iyo. Walang bagay na hindi mo kayang gawa ng solusyon sa buhay namin. You have always an open door, Panginoon. Sa lahat ng panahon na sarado sa amin, Lord, nagbubukas ka ng bagong pintuan sa iyo, mga anak. Lord, salamat po sa gabing ito. And Lord, we honor you and we want to worship you, Lord. We want to bless your name. Maging mga kapatid, Panginoon, sa oras na ito, nakasama ko sa pananambahan sa iyong dakilang pangalan, O Diyos, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala ay patuloy po nilang maranasan. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, samahan niyo po kami, O Diyos. Buksan mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga isip. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa tungkol sa iyong mga salita, especially, Lord, tungkol po sa paghahanda, tungkol po sa preparation ng iyong mga anak sa pagse-celebrate ng Kapaskuhan, Panginoon. Nawa maunawaan namin ito ng lubos sa aming puso. Nawa, Panginoon, ay maging mas malalim ang aming pananaw tungkol sa Kapaskuhan. Hindi lamang ito sa Christmas light, hindi lamang ito sa Christmas tree, hindi lamang ito sa bagong mga gamit, Panginoon, na gusto naming mapasa amin tuwing araw ng Pasko, Lord. Kundi ito'y tungkol sa iyo, Panginoon, na inialay mo ang buhay para sa amin. This is really a great opportunity, Lord, to experience the love of the Lord Jesus Christ. Yung pag-ibig mo, Panginoon, yung kadakilaan mo, yung katapatan mo sa lahat ng tao, Panginoon, ay pinaranas mo ang iyong pagmamahal sa lahat. So Lord, samahan niyo po kami sa gabing ito, Panginoon. Ang lahat ng ito ay para sa iyo lamang. Ang lahat ng ito ay para parangalang ka. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa matanggap naming lahat ang tunay na regalo, Panginoon. Hindi material na bagay lamang, Panginoon, but especially, Lord, yung regalong nagmula sa iyo, ang regalo na walang iba kung hindi ang aming Panginoong Jesucristo, Lord. Buksan mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga isipan, Lord. Buksan mo ang aming mga paningin. Makita namin, Lord, ang biyaya mo, ang pagpapala mo sa pamamagitan ng ginawa mo para sa amin sa buhay, sa kapangyarihan, sa pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, O Diyos. Balutin mo kami ng iyong presensya ngayong gabi, Lord. May the Holy Spirit, Lord, will continue to speak in our hearts, in our mind. Lord God, maunawaan namin ang kapangyarihan mo, ang ginawa mo, ang dakilang bagay na ninais mong mangyari sa aming lahat, Panginoon. Salamat po sa kalagitnaan ito ng aming pagtitipon ay maparangalang ka, mapapurihan ka, dakilain at luwalhatiin ka sa aming mga buhay. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, tayo pong natin magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? At salamat sa Diyos na binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng pagkakataong magkasama-sama upang talakayin, pag-usapan at pagbulay-bulayan natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. No? Nung last Friday po ay naka-join ako ng kami ni Pastora Mars. Anyway, nandito rin si Pastora Mars, kasama ko po, no? Nasa ano po siya, nasa likod ng camera. So ayaw niya muna magpakita, siguro mamaya-mayang konti. So last Friday po, we are able to join sa ating Mother Church, Blessed Church Qatar. Naka-join po kami.
At grabe po ang mensahe ng Panginoon, no? Tungkol po sa pagiging advance ng mga mananampalataya, no? Sa kanilang pananaw tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, no? At grabe po, napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya welcome po sa inyo mga kapatid, no? Mahal po tayo ng Diyos. Mahal po tayo, mahal po kayo ng Panginoon. Amen. No, kaya ngayong gabi kasama natin siya na tayo ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita. So if you have your Bible with you po, please open your Bible with me in the book of Matthew chapter 2 verses 1 hanggang verse 12, no? So alam kong pamilyar na po kayo dito sa istorya po ng mga pantas, no? Tandaan po natin sa Biblia po ay walang nabanggit na tatlong hari, no? Wala po tayong mababasa sa Biblia na may tatlong hari. So we are not celebrating the three kings, no? Sapagkat wala naman sa Biblia yung tatlong hari, no? Anyway, hindi naman hari ang dumalaw kay Jesus. Wise men, no? Ang nasa Biblia po ay mga pantas. Sila po ang mga matatalino, mga magagaling. Sila po ang talagang full of wisdom na mga tao nung unang panahon na dumalaw sapagkat nabasa nila sa mga hula, nabasa nila sa mga scrolls, sa mga kasaysayan, napakinggan nila na mayroong isisilang na isang hari na mga Hudyo, no, na siya parating na. At ang palatandaan ay isang tala, no? Kaya nga nung makita nila yung tala, hinanap nila kung saan banda yon. So nasumpungan nila, no, ang sabsaban kung saan isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. So dito po sa Matthew chapter 2 verses 1 hanggang 12, sabi niya si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang siya ay sambahin. So sabihin mo diyan sa katabi mo, sambahin natin ang Diyos. Sambahin natin si Kristo, no? Kasi yung mga pantas talagang pantas sila. They are wise men. Sapagkat hinanap nila ang Panginoong Yesus upang siya ay kanilang sambahin. So ngayong gabi kasama natin ang Panginoong Jesucristo, atin siyang sinasamba, atin siyang pinupuri sa ating kalagitnaan. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga bayan, ay hindi huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasama sa kanya. Lumakad na nga ang mga pantas, makasamba sa kanya. Naulitin ko po. Upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang, si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa, sinamba ang bata, binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Amen, no? Purihin ng Panginoon, nung ikaw ba ay makilala mo si Kristo, nag-iba ka na ba ng daan ng buhay mo? No, nasumpungan mo ba yung bagong landas na ibinigay ng Diyos sa buhay mo, hindi na yung dating landas? Itong tatlong pantas, sabi ng Panginoon, huwag na kayong dumaan sa dating landas,
mag-iba na kayo ng inyong daraanan pabalik sa inyong lugar. No? So, napakahalaga po ng mensahe ng ating Panginoon. Napaka-advance nitong mga wise men. You know, yung tunay na essence of Christmas celebration, advance Christmas preparation, celebration ay napakahalagang ating dapat maunawaan. Yung mga advance mag-isip, no, yung mga advance, 'di ba? Yung ang tingin ng tao, yung advance mag-isip, November pa lang namimili na ng mga regalo, naglalagay na ng mga decoration. Sa tingin nila, yun ang ibig sabihin ng advance mag-isip. No? Pero yung advance talaga na mag-isip na nasa Biblia, itong mga wise men. Napaka-advance ng kanilang pag-iisip regarding in that preparation upang katagpuin ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas, ang ating Panginoon na si Jesus, ang Mesias, no, ang tunay na Pasko, the real Christmas, the real meaning of Christmas is the Lord Jesus Christ. Ngayon makikita natin yung mga advance talaga mag-isip tungkol sa Pasko, makikita po natin. No, yun, meron din namang advance para burahin yung Pasko, para alisin ang tunay na kahulugan ng Pasko. No? So dalawang klase po ang advance ng mga tao. Yung isa advance sa totoong Pasko. Yung isa naman ay advance para patahimikin, burahin ang tunay na Pasko. So, maski sa panahon natin ngayon, nandyan pa rin po yan. They are existing. So, makikita natin, ma-identify natin kung alin ba tayo doon. No? Makikita po natin ang kahalagahan ng pagiging advance mag-isip tungkol sa Pasko. No, makikita natin, unahin natin yung mga advance na mag-isip na mawala yung kahulugan ng Pasko. Tingnan natin. Makikita natin, ang unang advance mag-isip para mawala yung kahulugan ng Pasko ay ang mga prominent, yung mga taong maimpluwensya. Bakit po? Sapagkat nasasapawan sila ng pangalan na sineselebrate ang ating Panginoon Jesucristo. That's why they turn it into something na sila'y magbe-benefit. Kaya si Herodes po, isa na sa mga number one na advance mag-isip para burahin ang Pasko. Si Herodes, no, si King Herod ay gusto niyang patayin. Sabi niya sa mga wise men, hanapin niyo yung Mesias para ako sasamba din ako sa kanya. Pero at the back of his mind, no, iba ang motibo niya. Ang motibo niya ay patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi nasa hula, siya ang magiging hari ng mga Hudyo. Kaya takot siya na siya ay naligalig ang kanyang puso. Kaya gusto niyang burahin ang ating Panginoong Jesucristo sa history ng kanyang pagkapanganakan. Mawala yung meaning ng Pasko. Pero mo kung pinatay po ang ating Panginoong Jesucristo, baby pa lang, no, ay hindi nangyari ang kanyang purpose. So kaya sabi ni Herodes, hanapin niyo siya. Sapagkat naliligalig po siya. Nagkaroon po siya ng takot sa kanyang puso na darating ang Mesias at siya po ay masasapawan, nalalagpasan. So ganun, sa panahon natin, ganun din ngayon. No? Si Santa Claus, may mga nag-imbentong mga tao para burahin, no, ang tunay na kahulugan ng Pasko. Dumating si Santa Claus, dumating si Christmas light, dumating si parol, dumating si Christmas tree. So, para mabura yung Jesus Christ, yung Mesias, yung totoong tagapagligtas na siya ang dahilan kung bakit may Pasko. No, kaya marami pong nagse-celebrate ng Pasko, nagse-celebrate ng may exchange gift, may kainan, no, nagse-celebrate sila pero pinapatay nila, binubura nila ang Kristo na ipinanganak, no, na hindi mabanggit during Christmas celebration, Christmas party, hindi mabanggit kung sino yung pinagdiriwang nila. No? So ang naka-display diyan sa mga
kanilang mga background ay si Santa Claus, no? Yung taong may balbas. No? Kaya ako nag-ahit ako para hindi ako magbukhang si Santa Claus. So binubura. Bakit po? Sapagkat ayaw nilang sila ay masapawan, ayaw nilang sila ay ang gusto nila sila ang mas higher, mas mataas doon sa ipinagdiriwang natin ang tunay na Christmas, ang tunay na Pasko ay ang ating Panginoong Hesukristo. So yan po yung mga taong advance mag-isip para burahin, para mawalang kabuluhan, walang kahulugan sa kanila ang tunay na Pasko, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero may mga tao ding advance mag-isip para talagang bigyan ng kahulugan, bigyan ng importansya, ng meaning ang tunay na Pasko na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Sino po yon? Yung mga wise men. So yung mga taong sineselebrate na talaga nila si Jesus biblically, sila wise men po yan. So kung ikaw, sineselebrate mo tuwing araw ng Pasko, pinapasalamatan mo, gino-glorify mo, wino-worship mo si Jesus Christ sa buhay mo, pagpapasalamat sa kanyang ginawa sa iyo, ikaw yung wise man. A wise man, ang taong matalino, number one, ay sumasamba sa Diyos. They are seeking the presence of God to worship Him. Kaya nga ang wise men, hinanap nila si Jesus to worship Him. Kaya yung mga tunay na talagang sineselebrate nila ang Pasko sa kanilang buhay, ay sumasamba kay Kristo. No? They worship, they are seeking the presence of God to worship Him. Yan ang number one. No, kung ikaw ay tunay na nagse-celebrate, tunay na advance kang mag-isip para kay Kristo, hindi po para sa sarili, hindi po para sa date na December 25. We are not celebrating December 25 only because we are celebrating our daily life of Jesus Christ. Kaya nga araw-araw Pasko sa mga tunay na anak ng Diyos. Bakit? Araw-araw ay nandyan si Kristo. Last Thursday po, ang topic natin is Emmanuel, God is with us. No? Ang Diyos ay kasama po natin. So Christmas is not only December 25 because God is with us. Christ is with us. Every day kasama natin si Jesus. So ibig sabihin, every day is Christmas because Jesus is with us every day. Amen. So araw-araw, sisik mo yung presence ng Lord to worship Him. Yan yung mga wise men. Yan yung mga advance mag-isip para kay Jesus. Para itaas siya, para parangalan siya, para i-honor siya. Hallelujah. Kasama ka ba dyan? Amen. No? Amen? Just type amen. If you are agreeing with me, if you are always enjoying, no? Ikaw ay masaya na nagwo-worship sa Panginoon, you are one of that wise men. No? Kasama ka doon sa binabanggit sa Biblia na taong matalino. Ang taong matalino, ang taong pantas, number one sa puso niya, hanapin si Kristo upang sambahin. Amen? To worship the Lord. Wala tayong ibang itinataas, wala tayong ibang sinasamba sa buhay natin kung hindi si Jesus lamang. Amen. Siya lamang ang ating pinaparangalan, siya lamang ang ating itinataas, siya lamang ang ating binibigyan ng kalwalhatian, karangalan sa ating buhay. Amen. So please po, mag-stay po kayo sa ating gawain ngayong gabi. First point pa lamang yan. Ang ganda po ng mensahe ng Panginoon. Please stay. Huwag po tayong aalis, no? Huwag po tayong pasilip-silip lang. Yung iba po, nakasilip lang, alis agad, no? Hindi ganon. Ang tunay na sumasamba sa Panginoon, nag-i-stay. No? Amen. Yung mga wise men, talagang nakikinig yan at ina-absorb yung salita ng ating Panginoon. So we have to stay in the presence of the Lord. We have to stay in His Word. Amen. Amen. No? So pangalawa po, na puntos ng mga wise men, nagdala sila ng regalo. They bring a gift. Hallelujah. Nagdala sila ng regalo. 3 klaseng regalo po ito. Kaya advance po silang mag-isip.
Yung mga hindi advance mag-isip, nagdadala sila ng regalo para sa sarili nila. Tingnan nyo, no? Iba, no? Pero yung advance mag-isip para sa Panginoon, nagdadala siya ng regalo para kay Kristo. Amen. They bring the gift for the Lord, not they bring the gift for themselves. Ang regalong dala nila para kay Kristo. Amen? Amen. Yung dala-dala nilang regalo ay para sa Panginoon. 3 klaseng regalo po yon ang kanilang dala para sa Panginoon. Kaya ganun ang mga wise men, ganun ang mga matatalino. No? Hinahanap nila si Kristo para sambahin. Pangalawa, nagdadala sila ng regalo para kay Kristo, hindi para sa sarili. Anong gift? Una, gold. Tingnan nyo, baby pa lang ang ating Panginoong Yesus, ang pagriregalo nila ay itinuring na nilang hari, si Jesus Christ. He is the King. So, the reason of giving a bar of gold, no, nagdala sila ng ginto sa ating Panginoong Yesus. Diba? Dito na mababasa po natin sa Matthew chapter 2. No, tuwang-tuwa po yung mga pantas. Nung makita nila ang Panginoon, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria, lumapit sila at nagpatira pa, sinamba ang bata. So worship number 1. Pangalawa, binuksan nila ang kanilang mga sisidlan, yung kanilang mga regalong dala. Inahandog nila sa kanya ang una is gold. Una ay ginto. Amen. No? Amen. Unang regalo na dinala nila sa Panginoon ay ginto. Gold means it is for the king. Noong unang panahon po, ang mga regalo po may meaning po yan, may kahulugan. So if you are giving a gold to someone, no, o sa hari, because ino-honor mo siya bilang hari. Kinikilala mo siya bilang hari, kaya nagbibigay ka ng galang, nagdadala ka ng regalo. Yung mga mamahaling alahas, mamahaling pabango, special na mga pagkain, yan ang regalo sa mga hari. No, kaya po itong mga wise men ay nagdala po sila ng mga regalo, no, sa ating Panginoong Hesukristo. Nagdala sila ng gold sapagkat they are declaring that Jesus is the King. Amen. Amen? Ipinapahayag mo ba sa iyong labi ngayong gabi na si Jesus ay hari ng iyong buhay? Now, yan ang mga wise men. You are declaring that Jesus is the King of your life. So dalhin mo yung ginto ng buhay mo. Dalhin mo yung something special to you. No, ialay mo yan sa Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin mga kapatid, no, yung gold ay isang declaration, isang pagpapahayag mula sa iyo, ipinapakita mo, ini-express mo, no, yung wise men, yung mga matatalino, pinapahayag nila sa pamamagitan ng pagdadala nila ng gold sa ating Panginoon bilang siya ang hari ng kanilang buhay. Ino-honor nila na si Jesus ang hari. Kaya nga nagpatira pa sila eh. Nagpakumbaba. Hindi mo naman pwedeng sambahin ng kung sino-sino lang. You are giving an honor, no? Binibigay mo yung paggalang sa isang hari. At yun ay walang iba kundi si Hesukristo lamang. Amen. Ang dapat nating luhuran, ang dapat nating sambahin at bigyan natin ng gold ng ating buhay. Amen. Something that is special to you, bring it to the Lord, no? Hindi naman literal na gold, no? Kung ikaw ay nasa pawn shop, maraming gold diyan. Amen. Pero kung tayong mga tao po na hindi naman tayo mahilig mag-collect ng mga alahas o hindi natin pa kayang cannot afford to buy, 'di ba? Yung maraming alahas. No, ay wala tayong gold bar, no? Pero noon, meron sila. Yung mga wise men, dinala nila ito sa Panginoon at inialay nila bilang pagkilala sa Kanya bilang hari. Number 3, na regalo po, makikita po natin ay, sabi dito, kamanyang. No? Ano po ba ang kamanyang? Ang kamanyang po ay, ito po ay ginagamit sa Israel bilang pangsuob. Sa loob ng kanilang templo, ng tabernacle, inuutos ng Panginoon na gumamit ng kamanyang para sa pagsusuob.
ng loob ng templo. Insenso. Ito po ay bahagi ng pagsamba. So una, honoring as God. Kung advance ka mag-isip, no, sa Panginoon, ay honoring God o Jesus Christ through worship. Okay? Pangalawa, pag advance ka mag-isip para sa Pasko, honoring Jesus Christ as the King. No? They bring the gold. Pangatlo, nagdala sila ng insenso. Pagkilala ito as God, bilang Diyos. So una, you honor Him through worship. You honor Him through a gift of gold. Number 3, honor Him through worship, ay through yung pagsusuob, no, pagkilala sa Kanya, dinideclare mo na Siya ang Diyos na may-ari at Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. No, He is the God of all the nations of the world. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat sambahin. So kaya pag sila nagpapausok sa loob po ng kanilang tabernakulo, ito po ay masamyong amoy para sa ating Panginoon. Napupuno po ng usok yung loob ng tabernakulo as part ng kanilang pananambahan. So, kaya napakahalaga po itong expression, itong ginawa ng mga wise men. Ganun ang tunay na mga matatalino. Amen? Kasama ka ba doon? No? Ang matatalino, sumasamba sa Panginoon, lumuluhod kay Jesus. Diba? They bow down before the Lord. They seek the presence of the Lord. Hinahanap nila ang presensya ng Panginoon at sumamba sa Kanya. Now, pangalawa, nagdadala ng gold. Nagdadala ng something special para sa Panginoon. Para ihandog sa Kanya bilang isang regalo. No? Nagdadala ng insenso as declaration that He is the God. Siya ang Diyos. No, hindi lamang siya hari, kundi siya ay Diyos na dapat sambahin, purihin at luwalhatiin sa kanyang buhay. Now, I pray and I declare tonight that you are here, kasama kita upang sambahin, purihin at luwalhatiin ng Diyos sa buhay mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nandito tayo para parangalan ng Diyos, para luwalhatiin si Jesus bilang ating Diyos, buhay at makapangyarihan sa lahat. No? And number 4, mga kapatid, ay nagdadala po, sabi dito, they bring, ano pong dinala nilang panghuli? Myrrh, pabango. No? Ito po ay, it is also a gesture, a declaration that Jesus will sacrifice His life for all of us. No? Ito ay isang simbolo na ang ating Panginoong Jesucristo ay iaalay niya ang kanyang buhay sapagkat yung myrrh po ay isang pabango at ang pabango po ay ginagamit to preserve the body. Yung mga namamatay po nung unang panahon sa Israel. Kaya kung maalala nyo po, nung si Jesus po ay namatay, mula dun sa krus, ibinaba po siya, binalot siya ng kumot at binuhusan siya ng pabango. And on the third day, pinuntahan po siya ng mga Maria, no, para may dala silang pabango para ibuhos uli sa kanyang katawan to preserve the body of the Lord Jesus Christ. Nagdala sila ng pabango. So itong mga wise men, nagdala sila ng pabango as a gesture that they are declaring that Jesus will sacrifice His life, no, for the whole world. Ito po ay isang pagpapakita na kinikilala ng mga matatalino na si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. So if you are a wise person, kung ikaw ay matalino, alam mo na si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Mamaya explain ko po yan. No? Meron tayong explanation tungkol po sa breaking of bread sa ating communion mamaya. May papakita po natin bakit ba may breaking of bread. Nasa Biblia po yan. Hindi lang natin po basta-basta ginagawa nang walang dahilan. No? May dahilan po yan. So ang ating Panginoon, inialay niya ang kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang katawan. Inialay niya ang kanyang dugo sa katubusan ng lahat ng tao sa buong sanlibutan. So what He did sa kanyang buhay ay ginawa niya ito para sa atin.
So yung ginawang ito ng mga wise men, ng mga matatalino, is a gesture po. Ito'y pagpapakita ng pagkilala sa ginawa o gagawin ni Kristo during the time. Hindi pa naman na baby pa lang nung panahon na yan, sanggol pa lang si Jesus. Pero they are declaring, kasi nga advance sila mag-isip eh. Baby pa lang si Jesus, ang nakikita na nila yung future. Amen. Di ba? Hindi sila behind sa kanilang isipan. Advance po silang mag-isip. Hindi pa nangyayari, alam na nila, naisip na nila, na iaalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa katubusan ng lahat ng tao sa buong sanlibutan. Nakita na nila na si Jesus ay sasambahin. Kaya sinamba nila ang Panginoong Jesus. Nakita na nila na siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. No, kaya napakahalaga. So number 1 is worship. Yung mga wise men, hinahanap nila si Jesus para sambahin, to worship Him. No? Pangalawa, to honor Him with the gift. No? Yung pagkakaloob natin, anumang meron tayo, iniaalay natin sa Panginoon ang lahat. Sapagkat alam natin, hindi tayo pababayaan ng Lord. Amen. Siya po ang pinanggagalingan ng lahat. Amen. Number 3 ay para i-honor siya as God. No? Hindi lamang siya natin sinasamba as Savior, but we worship Him as God, bilang Diyos na buhay at makapangyarihan. And number 4, ino-honor natin siya na siya ay nag-alay ng kanyang buhay para sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. No? And number 5, yung mga wise men, mga kapatid, merong transformation. Nagbabago ng buhay. Kaya yung totoong nakilala nila, na-encounter nila si Jesus, tignan nyo, yung mga wise men, wise na sila kasi yung ginawa nilang aksyon ay pagpapakita ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Pero kulang pa pala yun. Yung number 5 is nagkaroon ng transformation. No, nagbago sila ng kanilang landas. Nag-iba sila ng kanilang landas. Dinirect sila ng Panginoon sa isang bagong landas. Isang landas ng katwiran. Wala na yung kasamaan. Bakit yung dating landas? Kasamaan yon. Bakit? Nandun si Herod eh. Dadaanan ulit na si Herod na iba ang intensyon, iba ang motibo. Pumapatay. Mayroong inggit, may pride, may pagmamalaki, no? Ayaw mag-submit sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan si Herod. Pero ang sabi ng Panginoon, mag-iba na kayo ng landas. Huwag nyo nang daanan si Herod. Sapagkat siya ang masama, no? Dito po, nang sila'y pabalik, sa verse 12, nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Amen. So yung tunay na mga matatalino, mga wise men, kasama ka dyan kapatid, Amen. no? Hindi na bumabalik sa dating buhay. Hindi na bumabalik sa dating gawi, sa dating ginagawa, nagbabagong buhay na. Sinosurrender na ang buhay kay Lord at sumusunod sa Panginoon sa bagong direksyon na ibibigay ng Diyos sa Kanya. Amen? So kaya mga kapatid, napakahalaga po yung mga wise men, yung mga advance mag-isip para kay Kristo. Hindi para sa December 25 lamang. Yung mga unwise people, ang inaantay lang December 25. No? Pero yung mga wise people, ang inaantay araw-araw yung presence ng Lord. Daily, di ba? Uhaw tayo sa presence ng Panginoon, inaantay natin siya na siya nandyan sa buhay natin, kasama natin upang maibigay natin ang ating tunay na pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Just say amen. Kung ikaw ang tinutukoy ko, kung ikaw yung wise man, then declare, amen. Just receive the word. Ikaw ang wise man, no, yung 5 bagay na napakahalagang nabanggit ko, nandyan sa buhay mo, nilalakaran mo, ginagawa mo, yung manifestation ng pag-ibig ng Diyos ay nandyan sa buhay sa buhay mo bilang isang matalino, bilang isang tunay na anak ng Diyos na ginagawa ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka left behind. Hindi ka kagaya ni Herodes na may inggit sa puso. Di ba? Inggit na inggit siya kay Jesus.
No? Gusto niyang patayin ng Panginoon. Sabi niya, hanapin niyo para sasamba din ako. Pero ang totoo, ang nasa puso niya, gusto niyang patayin ng Panginoon. No? Wala sa iyo yung espiritu ng Santa Claus na umaagaw sa tunay na mensahe ng Pasko. Ha? Hindi ka si Santa Claus, hindi ka si Christmas tree, hindi ka naghanda ng regalo para sa sarili mo. You prepare a gift for the Lord. Ang inihanda mo ay para sa ating Panginoong Jesucristo. So kaya mga kapatid, ngayong gabi, I just want to remind every one of us po, lahat po, ngayong oras na ito, I declare and I pray and I release the blessing of worship, the Amen. blessing of obedience, the blessing of honoring the Lord, worshiping the Lord, no, ay nandyan sa iyong buhay, maranasan mo ang kapangyarihan at biyaya ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Kasama ang pamilya mo, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, maranasan mo ang biyaya niya, maranasan mo yung pagsasaayos ng Diyos sa iyong buhay, and the Lord will continue to bless your life, your family. May breakthrough talaga sa Panginoon sa mga nakikinig, sumusunod, naniniwala, sumasamba, no, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin na tumanggap Amen. ng kanyang mga salita. No? Napakabuti ng ating Panginoon. I declare na ikaw yung wise man. Ang preparation mo para kay Jesus, hindi para sa sarili. Yung preparation mo hindi lang pang December 25, but yung preparation mo para kay Lord araw-araw. Amen. No? Araw-araw hinahanap mo si Jesus. Araw-araw sumasamba ka sa Panginoon. Araw-araw nagpapasalamat ka sa Panginoon. Araw-araw itinataas mo siya sa buhay mo. You give the honor, you give the blessing, you give the adoration and thanksgiving sa ating Panginoong Hallelujah. Jesucristo. Amen po. Praise the Lord. God bless po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. So ngayong gabi po, no, I just want to bless every family po. Kung ready na po ang ating communion elements, no? Magkakaroon po tayo ng breaking of bread ngayong gabi. Napakahalaga po maunawaan natin ang celebration ng breaking of bread. No, ito po ay biblical po, no? If you are nandiyan ka ngayong gabi, kapatid, kasama kita na sumasamba sa Panginoon, malaya po tayong mag-join. Wala naman pong bawal, no? Hindi naman kasalanan ang mag-join sa breaking of bread, no? Sapagat ito po ay ginawa ng ating Panginoong Yesus at inutos niya na gawin ninyo. So gawin natin kasi inutos ng Panginoon eh. Siya ang may utos po niyan, hindi po si pastor, no? So maging si Apostol Pablo ay inuutos niya rin. Ginawa niya rin, no? Sapagkat ito ay pagpapakita ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. So ngayong gabi po, dadako tayo sa ating breaking of bread at ang tinapay po ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay simbolo na kanyang katawan na kanyang inialay para sa bawat isa sa atin. Amen. At ang inumin po ay nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Yesus na naglinis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. So please, i-distribute nyo na po yung inyong mga elements ng communion ngayong gabi sa inyong family. Kung kasama mo yung pamilya mo, magbigyan mo na sila ang lahat ng tinapay. Hawak-hawak po natin lahat. Huwag mo na natin kainin, huwag mo na natin iinumin. Magpe-pray pa tayo, no? At pag sabi kong kainin na natin, saka natin kainin. Pag sinabi kong iinumin, saka natin ito sabay-sabay na iinumin. So mga kapatid, no, sa pagtanggap natin ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ito'y pagpapakita na tayo nagkakaisa sa pagkilala, sa pagpapahayag na si Kristo ay inialay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Ready na po ba ang lahat? Kung ready na po, ay mag-amen po tayo. Kung ready na ang ating mga communion elements, may hawak na tayong tinapay, no? May hawak na tayong inumin. No? If you have your family with you tonight, pwede kayong mag-picture as family na ipakita natin na talagang iisa tayong nagse-celebrate sa Panginoon. No? So, ito po, si Pastora Mars ay bibigyan ko na siya at magse-celebrate po tayo. So, amen po. Amen po. May mga nag-amen na. Ibig sabihin, ready na po ang bawat isa sa atin.
So magpe-pray po tayo. Babasahin ko lang po ang salita ang verse po, ang talata po tungkol po sa pagtanggap ng elements ng communion ngayong gabi, no? So bago natin ito tatanggapin, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na ang tunay na matalino ay naghahanda para sa iyo. Ang tunay na matalino hindi lang naghahanda tuwing December 25. Ang tunay na matalino araw-araw ay handang sumamba sa iyo. Handang mag-alay ng buhay. Handang kilalanin ka na ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Handang ipahayag, Panginoon, na ikaw ay namatay at nabuhay para sa amin. Nagbigay ka, Panginoon, ng pagsasakripisyo upang tubusin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ang tunay na matalino, Lord, ay handang magbago ng buhay. Handang magbago ng direksyon ng buhay. Mula sa masama, mula sa mali, patungo sa katwiran ng buhay sa biyaya ng aming Panginoon sa Kristo. And Lord, as we celebrate tonight, this communion, Lord, ito pong paghahati-hati ng tinapay, Lord, kinikilala ka namin, Panginoon, na ikaw ay nag-alay ng iyong katawan para sa amin. Ikaw ay nag-alay ng iyong banal na dugo para sa amin. And Lord, gagawin namin ito as a declaration, pagpapahayag na kami iisa sa iyo, na gagawin namin ito na ang katawan mo ay aming tatanggapin at pinagkakaisa mo kami sa iyong katawan bilang iyong mga anak. Kinikilala ka namin ng aming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Patawarin mo po kami sa bawat isa kung merong kaming nagawa sa kapatid namin, kung merong mga di pagkakaunawaan, patawarin mo at linisin ang aming mga puso. Ang pag-ibig mo, ang biyaya mo, ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, o aming Ama, luwalhatiin ka sa kalagitnaan namin ito ay maitaas at maparangalan po kayo sa pangalan ng aming Panginoon Yesus, ito pong aming dalangin. Amen. Itaas po natin ang ating mga tinapay. Praise the Lord. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito. So utos po yan ng Panginoon, ha? Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Itaas po natin ang ating mga inumin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin ito. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat kahit magkakalayo tayo, nagawa natin na i-celebrate ang ating communion bilang pagkilala sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Hindi po ba napakagandang hindi natin kinakalimutan ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay, no? Inuulit ko po, ito ay gagawin natin na every first Sunday of the month, no? Actually po, yung ating Mother Church po, every Sunday meron sila. No, how I wish, no? Sa mga susunod na panahon ay magiging every Sunday na rin tayo. Kasi tuwing magtitipon, sabi ng Panginoon, dapat talaga maghahati-hati ng tinapay. Pero for the meantime po, gagawin po natin lang ito every first Sunday of the month, no? So may leading na po talaga si Lord na ito'y ating gagawin. Kinikilala natin si Kristo
ang dahilan ng ating pagtitipon at wala na pong iba. Siya lamang po sa ating kalagitnaan ang dapat maparangalan, ang dapat maitaas at mabigyan ng kapurihan sa ating buhay. Amen po. Shalom sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Diyos ay mapa sa inyong lahat ngayong gabi, no, sa ating kalagitnaan. Ngayon po, idako tayo sa ating pananalangin. No, panalangin po tayo para sa mga kapatid nating dumadaan sa mga pagsubok ng karamdaman, no? Mga hamon, may mga challenge ng physical na karamdaman, no? At yung mga nagluluksa, no? May mga kapatid tayong tinawag na ng Panginoon ang kanilang mahal sa buhay. So let's pray for the family, that the Lord will continue to strengthen every family, mga kapatid natin sa pananampalataya. And of course, pag-pray natin ang ating bansa, ang ating mga kababayan, pag-pray natin yung mga OFW, mga hindi lang OFW, yung mga malayo sa pamilya, nagtatrabaho. Let's pray for every family na sila ay patuloy na palakasin ng ating Panginoon sa panahon na sila ay malayo sa kanilang pamilya. Amen. So let us pray po, itaas natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Let us entrust everything in the hands of the Lord. Tayo po ay samahan ng Diyos, palakasin tayo ng Panginoon, tayo ay bigyan ng kaliwanagan ng ating pag-iisip para sambahin, purihin at luwalhatiin ng Diyos sa ating buhay. No? Hindi pa po gutom yan si Pastor. No? Talagang medyo nauta lang tayo. No? Pagkaisahin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Let us be one, no, in the Lord. Maging iisa tayo kay Kristo. Bagamat magkakalayo-layo tayo ng lugar, pero nasa iisang lugar tayo sa Panginoon. Nasa iisang lugar tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito. Itinataas ka po namin, pinaparangalan ka namin, Lord, ang pangalan mong banal, the name that is above every name, the name of the Lord Jesus Christ. Lord, you deserve the praises of your people, Lord. Lord, we give you the glory, we give you the adoration, we exalt the name that is above every name, your name, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, we worship you. Lord, ang aming preparation para sa Pasko ay hindi para sa sarili namin. Ang preparation namin para sa Pasko ay para sa iyo. Para parangalan ka, papurihan ka, luwalhatiin ka, dakilain ka sa aming buhay. And Lord, sa gabing ito, itinataas din po namin ang aming mga kapatid na umaharap sa mga hamon ng karamdaman, Panginoon. Lord, we pray and we rebuke that sickness, Lord. Your name is greater than every name of sickness, Lord. Lord, we pray, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid, Lord, sa buhay ni Brother Lito Cruz. Lord, we pray for your miracle, Lord, ay dumating sa kanyang buhay. Lord, I rebuke that sickness, Lord. Anumang karamdaman ay sinasaway namin in the name of Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang spiritual na buhay, Panginoon. I rebuke that sickness, Lord, in the name of Jesus, Lord. I declare freedom. I declare victory over his life in the name of Jesus. Lord, I pray for healing, Lord, sa buhay ni Mr. Marife Oclareno, Lord, sa kanyang struggle, sa kanyang skin, Lord, sa kanyang problema sa balat, Lord. Nagkaroon siya ng mga pantal, Panginoon. Lord, I rebuke it, I cancel it, Lord, in the name of Jesus, to be removed from her. In the name of Jesus, Lord, kung ano man ito, Panginoon, I rebuke it, Lord. But I declare healing right now sa kanyang buhay, sa kanyang physical na pangangatawan. Lord, idalangin po namin, Lord, ang buhay ni Mrs. Mamaradlo, Panginoon, si Nanay Mami Sofia, Lord. I pray for healing, Lord, restoration of strength, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, we declare victory over her life, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, lahat ng mga bahagi ng kanyang mga muscles, kanyang mga nerves, mga ugat, Panginoon, Lord, I declare restoration, O God. Maging sa buhay ni Nanay Mati, Panginoon, Lord, we pray
kay Nanay Mati Reyes, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. We declare restoration of memory. Lord, we declare restoration of strength sa kanyang mga muscles, Panginoon, sa kanyang mga kasukasuan, Lord. Dinadalangin po namin, Lord, we proclaim, we declare that your name be glorified, Panginoon. You are greater than any form of sickness, Lord, sa buhay niya, in the name of Jesus, Lord. Dinideclare po namin na ikaw ay maparangalan sa buhay niya, that this will be a testimony of your miracle signs and wonders, Panginoon, sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, inadalangin po namin, Panginoon, hallelujah, in the name of Jesus, Lord, maging sa pamilya po ng Lucero, Panginoon, kay Brother Ronald Lucero, Panginoon, comfort for the whole family, Lord, sa pag-alis ng kanilang tatay, Lord. Siya po'y tinawag na ninyo, and we pray for the strength, supernatural strength sa buong pamilya po ni Brother Ronald, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya dalangin din po namin, Panginoon, ang buhay ni Brother Ricardo Javier, Panginoon. Yes. Lord, we pray for healing right now in the name of Jesus. Sa Kanya, Panginoon, salamat po sa iyong kapangyarihan. Lord, touch him right now in the name of Jesus. Holy Spirit, kumilos ka po sa Kanya, Panginoon. Hipuin mo siya, Panginoon, pagpalain mo siya. At ang pangalan mo ay maparangalan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Pinapahayag namin na kayo ang dakilang doktor ng aming buhay. You are the greatest physician Amen. in our life. You are the greatest doctor, Panginoon, Amen. that we have, Lord, in our life. Because to you nothing is impossible, Lord. Walang mahirap sa iyo, walang bagay na hindi mo kayang pagalingin sa buhay ng iyong mga anak. Lord, salamat po sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Lord, and we bless healing, Lord. Lord, I pray, Panginoon, na magkaroon ng normal na blood pressure ang iyong mga anak. Lord, I declare, Lord, normal blood sugar level, Panginoon. I-bless mo ang mga anak mo ngayong oras na ito nakasama ko sa pananambahan. Panginoon, ang kalusugan, ang kalakasan, ang proteksyon ay patuloy po nilang maranasan. May your presence, oh God, they will experience your power. They will experience your hands. Embracing your people, oh God. Nandiyan ang pagyakap mo sa iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. Every family that represent at this moment, Lord, this time, Lord, of worship, ang pagpapala mo, ang biyaya mo ay kanilang maranasan. Lord, nadalangin ko rin ang aming bansa. Mahal mo ang bansang Pilipinas, Lord. Amen. Pagpalain mo ang aming bansa mula Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord. Pagpalain mo ang iyong mga leader ng bansa mula sa aming Pangulo, sa lahat po ng kanyang executive department, pagpalain mo, ang judiciary, pagpalain mo, ang legislative, pagpalain mo, Lord. Kung may any form of corruption, Panginoon, patuloy mong i-expose sa aming bansa. Lord, sana po magbago na ng landas ang aming bansa. Lalakaran namin yung landas ng katwiran, landas ng kasaganaan. Panginoon, there is healing that is taking over in our country, Panginoon. May kagalingan, may restoration, merong paglago sa ekonomiya ng aming bansa, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Lord, dinideclare po namin that may your kingdom come and your will be done in our country, Lord, in this beloved nation, Philippines, O God. Pagpalain mo ng iyong kaharian ay maghari sa aming bansa in the name of Jesus. Amen. That the kingdom of Jesus Christ, that the kingdom of the Lord, that may your kingdom, Lord God, ay mag-manifest sa iyong mga anak. Maranasan po ng iyong mga anak ang kapangyarihan, ang kasaganaan. Kung patuloy kaming tapat na maglilingkod sa iyo, ipaparanas mo sa amin ang iyong kasaganaan sa buhay namin bilang iyong mga anak. Lord, dinadalangin din po namin yung mga kababayan namin, Lord, na malayo sa pamilya dahil po sa tawag ng trabaho, nasa abroad, nasa ibang lugar, para lang po, Panginoon, sa kanilang trabaho, Lord. Lord, we pray for your protection sa mga anak mo na malayo sa kanilang pamilya. Yes. Sana po ang iyong pag-iingat ay patuloy nilang maranasan. Saan man sila naroroon, hindi mo sila pababayaan. Nandyan ang protection mo, nandyan ang provision mo, nandyan ang kapayapaan mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon. Lord, we pray sa lahat ng mga OFW, Lord, lahat ng mga nasa barko, nasa mga sailors, mga sea-based and land-based, Panginoon, na mga Pilipino, Lord, mga immigrants to other nations of the world. Lord, pagpalain natin ingatan ang aming mga kababayan, Yes. Panginoon. Especially ang iyong mga anak. Amen. Malayo man kami sa aming pamilya, Panginoon. Ang iyong mga anak ay malayo man sa pamilya, Lord. Ang pagpapala mo, ang biyaya mo ay patuloy nilang maranasan.
ang iyong comfort, Lord. Sa panahon na sila'y nalulungkot, nandyan po kayo na magpapalakas, mag-i-encourage, Panginoon, mag-i-inspire sa kanila para patuloy na sila'y gagawa, Panginoon. Sa panahon ng mga tukso at pagsubok, Lord, malalagpasan nila ang lahat dahil nandyan ka na magpapatibay at magpapalakas ng kanilang pananampalataya. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi, Lord. Ini-enthrone ka namin. Yes. Pinaparangalan ka namin. Yes. Tinataas ka namin. Dinadakila ka Yes. namin, O Diyos, sapagkat ikaw ay buhay Amen. at makapangyarihan. Hallelujah. Karapat dapat lamang na ikaw ay parangalan, sambahin, at luwalhatiin at dakilain, Panginoon. Lord, maging mga kamanggagawa, mga kapwa namin, mga mangangaral, pagpalain mo din, Lord, ang biyaya mo ay patuloy na ibuhos at dumaloy sa kanilang mga buhay. Salamat po sa lugar na ito na pinagamit mo sa amin, Panginoon. Yes, so good. Binibless namin ito, Lord, na ang iyong presensya ay maranasan sa lugar na ito. May your presence, may the kingdom of the Lord Jesus Christ will come upon this place, O God. Lord, ang trono mo ay maranasan at sa bawat pamilyang kasama ngayong gabi, Lord, ang trono mo, ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo, ang presensya mo ay maranasan nila sa oras na ito, Panginoon. Purihin ka ngayong gabi, Lord. We give you glory and we give you praise. In Jesus' mighty name, Lord, we pray and we declare. Amen. Amen. Mga kapatid, tanggapin natin ang benediction. Taas natin ang ating dalawang kamay at tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Pagpalaing kanawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagang kaniya at subaybayan. Lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Tayo pong natin magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. God bless po sa inyong lahat. At salamat po sa patuloy na pagsuporta sa gawain ito ng ating Panginoon upang patuloy na maipalaganap ang kanyang mga salita. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Let's continue to share the word, to change the world. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa inyong lahat. Good night. Good night. Everyone. Good night, everyone. No, purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Amen. Amen.